Alright, magandang araw sa inyong lahat. We are entering a new lesson which is on manifestation of gender bias. So over the past few weeks, we have covered SOGI and gender socialization process. Ngayon naman, sa particular na session na ito, pag-uusapan natin yung tinatawag na manifestation of gender bias. I know na medyo familiar na kayo with many of the concepts about bias kasi marami na tayong mga example last time about the different biases that people do when it comes to gender. So ngayon, we're gonna look into this phenomenon of gender bias into much deeper look ngayong araw na ito. Okay, so sabi po natin na gender bias, these are rooted from people's experiences and realities. It is a result of how individuals embrace the perceptions and expectations of different institutions about women and men. Also, gender biases are influenced by intersectional interplay of gender, class, age, and ethnicity, among others. With these factors present, people view gender differently, which most often results in inequality and discrimination. So, noong mga nakaraang mga linggo, ay nagkaroon tayo ng mga discussions, lalo na particular doon sa gender socialization, na kung saan nakita natin yung mga bias in terms of roles na ibinibigay sa mga babae at saka sa mga lalaki. So, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga gender bias? So, sabi dito, nagkakaroon ng mga gender bias dahil sa iba't ibang mga experience and realities ng mga tao. Sabi ko before, iba-iba tayo ng kinalakihang pamilya, iba-iba tayo ng pinanggalingang mga kultura, halimbawa, iba-iba tayo ng mga karanasan sa buhay. So tong mga karanasan na ito, nagbibigay sila ng mga iba't ibang pananaw tungkol sa gender. And of course, nasettle na natin last time na maaring iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa gender, pero may mga pananaw na hindi dapat. Lalo na yung mga pananaw na nakaka-bias or nakaka-degrade or nakakapagpababa sa pagtingin sa isang tao dahil lamang sa kanyang gender. And also, you have to remember na ang gender bias ay interplay ng maraming mga factors sa buhay ng isang tao, tulad ng class, kasi minsan kung mayaman, mahirap, middle class, meron din silang iba't ibang karanasan at saka iba't ibang experience. Also, yung age is a factor in creating gender bias sa utak ng mga tao dahil syempre yung mga older generations may have different perspective about gender. Diba nagkakaroon nga ng mga mga generation wars, yan, may mga Gen X versus Gen Z, yung mga iba't ibang pananaw na sinasabi nila, di ba, na o kami nung panahon namin ganito, o kami nung panahon namin ganyan. Of course, the concept of gender and sexuality has evolved over time already. So marami ng mga pagbabago sa lipunan at kasama na dyan yung pagbabago sa pananaw ng mga tao tungkol sa gender. But again, sabi nga natin palagi, yung pinanggalingan mo, sino ka, ano yung background mo bilang isang tao, those things affect how you view gender. Okay? So people view gender differently because of different factors. And gender bias is a very dangerous thing because dyan nagkikreate ng tinatawag nating inequality at saka discrimination. Siyempre ayaw natin ng usapin ng hindi pagkakapantay-pantay. Ayaw natin na may mga taong naagrabyado. In this sense, no one should be discriminated because of their sexuality or gender. Okay, so that's a very important message na sinasabi natin dito sa ating discussion ng gender bias. Of course, in this session, we have to break the bias. We're going to identify different gender issues that exist in the contemporary society and demonstrate different manifestations of gender bias that is evident in the society through a role-playing activity. So wala tayong panahon para makapag-role-playing dito sa online, pero gagawin natin yan
sa on-site classes po natin. Sa ngayon ay isettle muna natin ano-ano ba itong mga iba't ibang mga gender issues na ito at yung mga biases na ito na lumilitaw sa ating lipunan upang nang sa ganon ay hindi na natin ito ipagpatuloy pa at ito ay may ayos, may tama po natin bilang mga miyembro ng lipunan na rumirespeto sa pagkakapantay-pantay sa kasarian ng lahat ng tao. Okay, so meron tayong ilang mga statements dito. Maaari ninyo itong sagutan sa inyong isip or pwede po tayo sa chat. True or false lamang ito. Number 1, sabihin lang natin kung ito ay true, agree ka sa statement, at false kung ikaw ay hindi naman agree sa statement na ito. Number 1, men are more knowledgeable than women. Sa palagay nyo, mas matalino daw ba? Mas maraming alam ang mga kalalakihan? True or false? Controversial yan, okay? Di ba meron tayong pinag-usapan last time na issue na ang sinasabi ng iba na mas magaling daw sa math ang lalaki, mas magaling sa language ang babae. Okay? So number 2, it is just right that women are excluded in decision-making for they are fickle-minded and emotional. Is it true or false? Sabi dito, tama lang daw na wag pagdesisyonin ang mga kababaihan dahil pabago-bago sila ng isip at mga iyakin daw, yan mga emotional. So true or false ba yan? Number 3, women should stay at home and do the domestic work. Men are breadwinners and should provide for the family's needs. Ang sabi dito, mga kababaihan daw, manatili na lamang sa bahay at maggawa ng gawaing bahay. Ang mga lalaki naman patuloy na magtrabaho at mag-provide sa kanilang mga pamilya. So true or false? Number 4, women, men, and LGBTQIA could equally contribute to development. Ang mga kababaihan, kalalakihan, at LGBTQ ay parehong nakakapag-ambag sa pag-unlad ng bayan. True or false? Number 5, violence is inevitable. The reason should be accepted. Sabi diyan, normal lang daw na magkaroon ng karahasan. Kaya tanggapin na lang natin na meron talagang mga nabubugbog na tao. Sa palagay nyo, true or false? Okay? Siyempre yung mga sagot mamaya sa end ng ating discussion. So note nyo lang yung mga sagot niya mamaya. Tingnan natin kung pareho tayo ng mga kasagutan dyan. Next. Ang gender bias is a preference or prejudice. So when we say preference, meron kang gusto sa sarili mo, na sa pananaw mo, yun yung tama, sa pananaw mo, yun yung dapat na paniwala, dapat mangyari. Kapag sinabi naman nating prejudice, mula sa word na pre, tapos judice or justice, ibig sabihin nun, hindi mo pa man din nakikilala o hindi mo pa man din nalalaman yung isang bagay na dapat mong malaman, meron ka na kaagad judgment. So yun yung sinasabi ninyong judgmental ka, hindi mo pa naman din alam. Hindi mo pa kilala, hindi mo pa man din alam, pero judgmental ka na. So yun yung ibig sabihin ng prejudice. Okay? So bias can be conscious or unconscious. Ibig sabihin nun guys, marami sa atin hindi nila alam na tama sila o mali sila sa kanilang mga paniniwala. Kasi nga, pwede siyang conscious, pwedeng sinasadya kahit alam naman na mali, nanadya pa din. Pwede namang unconscious, hindi mo talaga alam na mali ka. So may mga ganyan po tayong mga pangyayari din when it comes to tinatawag nating gender bias. So may mga tao talaga na honestly, they don't know that they are wrong. So it happens. May mga ganyang situation na nangyayari po talaga. Okay? Kaya nga mahalaga yung edukasyon. Mahalaga na ituro kung ano yung tama. Kasi kung hindi alam kung ano yung tama, bubuhay na lang yung tao na naniniwala sa mali. So education is a very important aspect of promoting gender equality. Okay? So, ngayon naman, tignan natin yung konsepto ng marginalization. So ano-ano ba yung mga tinatawag natin na manifestations of gender bias? So ang topic natin, di ba, ay manifestation of
gender bias. Sige, pakita ko lang ulit yung slide para lang ma-realize natin. No? Manifestation of gender bias. Ano bang ibig sabihin ng manifestation? Ibig sabihin ng manifestation, di ba sabi nyo, manifesting, gano'n, di ba? Pinapalabas ninyo or ina-assume na ninyo na dapat gano'n yung mangyari. Sa case naman ng manifestation of gender bias, ito yung mga obvious na evidences na meron talagang gender bias. So ano-ano do, parang cause and effect. So pag may gender bias, ano ang magiging epekto? So yung epekto na yon, yun yung manifestation na tinatawag natin. So isa sa mga mahalagang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa manifestation of gender bias is number 1 ay ang tinatawag natin na marginalization. Kapag may bias, may marginalization. Kapag may bias, may mga taong na-etsapuera. For example, bias tayo sa mga kababaihan or bias tayo sa mga LGBTQ. Dahil bias tayo sa kanila, against tayo sa kanila, dahil iniisip mo halimbawa na hindi ka pantay ng mga kalalakihan, ang mga kababaihan. So, minamarginalize natin sila. Ang ibig sabihin ng minamarginalize, sa pinakasimpleng lengguwahe, ay ine-etsapuera, binabaliwala. Okay, hindi sila binibigyan ng malayang participation. Their participation is limited. So marginalization is when women's participation in development is limited. Merong participation pero limitado. Tulad na lang ng lagi nating sinasabi na mga babae dapat maging nanay lang. O mga babae dapat maging teacher lang. O mga babae dapat nurse lang. Tapos may mga bagay na ayaw natin silang binibigyan ng opportunity. Okay? Tulad na lamang halimbawa, babae, dyan lang kayo sa mga tungkol sa bagay ng pag-aalaga ng anak, panganganak, pag-aalaga ng bata, ayan, childcare, daycare center. Kapag pag-aalaga sa kalusugan, babae yan. Alam na natin ngayon, sa dami ng pinag-uusapan natin, that anyone can do anything they want to be. Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Kay babae ka, kay lalaki ka, wala dapat limit sa bagay na pwede mong gawin. Pero we can still see that in our society where women are still marginalized, LGBTQ are still marginalized, and they are not given enough opportunity to participate. Pansin nyo, kokonti pa lang din ang babaeng senators, kokonti ang babaeng mayor, kokonti ang babaeng konsehal, kokonti ang babaeng kapitan. So hindi pa ganoon kadami yung participation, na lilimita pa din kasi nga may utak yung marami sa atin na halimbawa pag leader dapat lalaki. So nagkakaroon ng bias yung ibang mga tao, kaya nalilimitahan din yung participation ng mga kababaihan o ng mga LGBTQ towards our national development. So marginalization is a process which forces women out into the periphery. Periphery means laylayan. So ang nabibigay tuloy ng opportunity sa mga babae kung ano lang yung mga nasa laylayang trabaho, tulad ng pag mga relief goods, taga-repack ng relief goods sa babae. Kapag mag-aalaga ng mga matatanda, babae. Yung puro nalimit na lang sa mga bagay na traditionally iniisip natin na pambabae lang na trabaho. Okay? Also, marginalization is diminishing the value of the activities in which they engage and through which they contribute to national development process. Halimbawa, pag usaping magsasaka, lagi nating iniisip tsaka bida dyan sa kwento na yan yung mga lalaki. Kasi sila yung magsasaka, farmer, lalaki. Pero we don't know that a lot of women are also contributing to farming. So sino ba yung mag-prepare ng pagkain kapag pupunta na ng bukid? Sino magdadala ng pagkain? Sino magbabaon? Okay? Sino maghahain ng pinagkainan? So may mga bagay na inaambag naman yung mga kababaihan, tapos na-overlook lang natin kasi meron tayong bias nga na farming, lalaki talaga naghirap dyan. Pero in reality, both men and women or anyone in the field are or have contributed to the farming activity. Okay? Kasi nga, meron na ring part ng kultura, yung ibang babae kasi na-accept na rin nila yon na
Parang yung ginagawa nila wala namang halaga. Na parang yung paghahain ng pagkain, pag-aalaga ng tahanan, pag-aalaga ng mga bata, ay isang napakaliit na bagay lamang kumpara doon sa, for example, pag-aararo sa bukid nung asawang lalaki. But in reality, lahat naman yan ay pare-parehong may ambag in that farming activity. Siguro kung hindi kayo makarelate sa farming, for example, sa bahay na lang, may mga babae pa rin ngayon na hindi sila decide sa kanilang pamilya. Kasi isip nila asawang babae lang sila na dapat ang decision making palagi ay si asawang lalaki lamang. Okay? But we now know already na pinakamaigi pa din yung setup na everyone is consulted and there is a democratic way to talk about family concerns. Okay? Kapag hindi natin kinikilala, okay, ang mga concern ng mga kababaihan sa iba't ibang area, particularly within the economic sectors, especially sa mga trabaho na kaya nilang iambag, okay, women will be unable to develop their potential to the fullest. Common sense naman yun syempre kung hindi ka nabigyan ng pagkakataon na mag-ambag, hindi ka nabigyan ng pagkakataon para maibigay yung kaya mong gawin, at dahil nalilimit ka rin ng expectation ng lipunan, of course, malilimit din yung development mo to reach your potential as a person. Again, yung lagi nating sinasabi, lahat tayo dapat ay may karapatan na maabot yung lahat ng pangarap at lahat ng gusto natin sa buhay natin. At hindi ka dapat malilimitahan dahil lamang babae ka o dahil lamang LGBTQ ka. You see, we talk a lot about women and baka magselo sa mga kalalakihan. Sir, we talk a lot about women. Paano naman kami? We should realize, men, that this society is set up for men. We have a lot of opportunities for men. Halos wala kang discrimination para sa mga kalalakihan. Pagdating sa trabaho, priority, lalaki. Pagdating sa maraming mga bagay, lalaki pa din yung mga nangunguna din, kahit sa mga batas nga kahit sa pagmamana ng lupa, etc. Palaging anak na lalaki ang nasa unahan ng listahan. So we have to really change that. Hindi para pabagsakin ng mga kalalakihan, wala naman pong ganun, kundi upang ipakita na pantay-pantay dapat lahat. Women, men, they should have the same opportunity. Their hard work should be equally recognized, na lahat makilala na lahat may ambag, lahat ay merong significant contributions to development. Okay? Sige, next. Here are some specific facts resulted from being marginalized. Individuals or groups who are marginalized have the perception that they do not belong or fit in. Siyempre, pag initsepera ka, siyempre may psychological effect sa tao na parang wala kang silbi, hindi ka kasali, hindi ka belong, wala kang kwenta, mga ganon. And hindi ka mahalaga. Yan, hindi ka mahalaga sa ibang mga tao. Na hindi ka kailangan. Yan, hindi ka mahalaga, hindi ka kailangan. Siyempre, tayong lahat, we want to be valued, di ba? We want, all of us, gusto natin mapahalagahan tayo lahat. At para mangyari yon, dapat lahat kasali. Walang may iwan, walang hindi kasali. Dapat lahat ay may opportunity to share, to contribute, at meron din dapat silang karapatan na mapakinggan at makita din naman yung mga pwede nilang may ambag towards development. Ano pa? Maaari ding na others ka. Di ba meron kayong mga biruan na para ka namang others. Pero sana ganun tayo lahat, na wala tayong tinatratong tao na iba. Na dapat lahat ay may chance to feel that they are needed, that they belong. Okay? Yun nga yung napupunta sa laylayan. Kumbaga, yung mga kababaihan, yung mga LGBTQ, at sa iba pa na hindi nabibigyan ng tamang opportunity tsaka mga tamang attention. Kasi hindi lang naman babae ang namamarginalize. Pati yung mga mahihirap na mamarginalize. Kasi syempre, pag mahirap, pera, hindi pinapansin, marami tayong mga marginalized groups in the Philippines, yung mga mangingisda, mga magsasaka, mga maralitang lungsod, mga indigenous peoples,
Ayan, sila yung mga karaniwang mga grupo ng tao na marginalized sa ating lipunan. Again, kapag sinabi nating marginalized na etchepuera, nakakalimutan, nabigyan ng tulong, hindi na isasali sa maraming mga programa. Okay? And marginalization is not good because hindi na-enjoy ng ibang tao yung opportunities na meron yung iba. Na sana lahat ng karapatan, lahat ng benefits, everyone should have. Dapat lahat kasali. Dapat walang may iwan. Ano pa? Yung mga tao din na marginalize, maaari din silang makaranas ng irritability and unhealthy levels of self-consciousness when encountering new environments or taking on new roles and their accompanying expectations. Siyempre kapag ikaw yung tipo ng taong palaging nai-ignore, palaging napapabayaan, nagkakaroon ka ng mababang self-esteem. At syempre, yung mga tao, pag mababang self-esteem nila, nawawalan sila ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili na gawin yung mga bagay na gusto nila. Diba? Kasi meron siyang matinding psychological effect sa mga tao. That's why it's very important na we make people feel belong, na kasali sila palagi. Okay? So yung mga example natin, okay, for the marginalized women, are what women are experiencing are, for example ng marginalization na nararanasan ng mga kababaihan, mas mababang sweldo. Okay, may mga tao na mas mababa ang sweldo nila kahit pareho naman yung trabaho kasi babae sila. Okay, unequal pay for work of equal value, yun na nga. Pareho ng trabaho, magkasindikat ng trabaho, pero dahil babae siya, mas maliit ang sweldo niya. Nangyayari pa rin yan sa ibang bansa. Sa Pilipinas may mga ganyan pa rin namang pangyayari, pero hindi na masyado kasi sa Pilipinas naman, pare-pareho ng sweldo, basta same position, same salary. Meron ding limited opportunities sa mga kababaihan. Tapos ang laging priority sa hiring mga lalaki, especially sa mga labor work, yan sa mga planta, sa mga economic zones, 'di ba? Ang gusto nila mga lalaki kasi mga babae, mga anak, magli-leave, gastos sa kumpanya. May mga ganun silang thinking, kaya tuloy yung mga babae, sila yung madalas na nasa last priority sa hiring dahil sa mga ganong considerations ng ibang company. Pero actually, bawal yon. Bawal na hindi ka i-hire sa trabaho dahil lang babae ka. Yung iba kasing company, isipin nila na baka mabuntis ka, so magli-leave ka, gano'n, so babayaran nila yon. Magastos nga naman, pero kasi gano'n talaga yun di ba? Parte naman yun ng mga karapatang pantao. Tsaka hindi naman yun nakakasira sa production ng isang company. Yung mga ano pa nga yung mga babae ang last to be hired, pero sila yung kauna-unahan na tatanggalin kapag magkakatanggalan na sa trabaho. Babae din ang mas madalas na biktima ng mga sexual favors. Ayan yung halimbawa, boss na lalaki nag-o-offer ng promotion kapag ibinigay ang gusto. Mga ganon-ganon. Huwag natin gagawin yon kasi that's a very dangerous aspect of trabaho. Na tatanggap tayo ng sexual favor kapalit ng promotion or kapalit ng pabor sa kumpanya. Delikado po yan. Kaya iwas tayo sa ganyang klase ng mga engagement. Okay? Another example of marginalization sa mga babae, they have less access to and control over resources and benefits. Alam nyo ba na may mga nagpapautang na hindi nila pinapautang yung mga babae unless pipirma yung asawa nilang lalaki? Halimbawa, ganun yung example ng wala silang control over their resources and benefits. Yung mga ganyan pa rin kasing sistema hanggang ngayon na kailangan muna ng permission ng asawang lalaki bago makapaggawa ng isang bagay na gusto niyang gawin. So may mga limits sa ating batas na actually dapat nang ma-review kasi na ma-marginalize ang mga kababaihan tsaka ang mga kalalakihan. Okay, next. Okay. So merong isang paper from EU-Georgia Association Agreement drafted in 2017 stated the following results.
that shows women being marginalized. Isa itong pag-aaral na ginawa sa European Union. So sa usapin po ng breadwinner, sino daw ang mas madalas na breadwinner? Lalaki nga ba talaga o babae? Di ba kadalas pag sinasabi nating breadwinner, lalaki, kasi lalaki nga ang haligi ng tahanan, lalaki ang taga-provide. Okay? So sabi sa kanilang research sa European Union, only 11% think that man and woman should contribute equally to the family budget. So tinanong sila, sino daw ba dapat na maging breadwinner? Yung lalaki ba o yung babae? Kokonti lang ang nag-isip na dapat pantay. Siguro ang isip ng mga tao is more on lalaki daw dapat ang breadwinner. Breadwinner in families nowadays. So medyo malaki na yon, 1/3 na halos, no, ng mga tao sa mundo, particularly in Europe, sinasabi nila na babae na ngayon ang so most likely it's the men sa survey na yan. Ibig sabihin nun, mas marami pa rin tao ngayon ang naniniwala na dapat lalaki pa rin ang nagde-decide. So what do you say about that? Agree ba kayo dyan? Kapag kayo ay nag-asawa na, kinasal na, nagbuo ng families, it's really better if decisions are made together. Hindi pwedeng si tatay na lang o si papa na lang, siya lang ang taga-decide. It's always better to have a democratic discussions on making decisions with your family members. O in terms naman ng employment, 60% of women are employed in insecure, low-paying jobs. Ibig sabihin nun, mas maraming babae, may trabaho nga sila, pero yung mga trabaho naman nila ay insecure. Ibig sabihin po ng insecure ay walang security of tenure. Parang maaari silang mawala ng trabaho anytime. Ibig sabihin lang nun, mas maraming lalaki ang merong mas stable na trabaho na hindi sila basta-basta mawawalan ng trabaho. So yung mga kababaihan, may mga trabaho pero karamihan sa kanila, anytime soon, pwedeng mawalan ng trabaho. So yung mga bagay na yan, we all call them marginalization. Again, no na etchepuera, nalalagay na naman ng mga kababaihan sa isang lugar na hindi sila nabibigyan ng tamang opportunities. Okay? So ano dapat ang pangarap natin para sa lahat? So ang pangarap po natin para sa lahat for gender equality is for men and women to have equal pay for work of equal value. Kung sinasabi na natin kung pareho ng trabaho, dapat pareho ng sweldo. Hindi dapat mas bababa dahil lang babae siya. Pangarap din natin na magkaroon ng economic independence. Anong ibig sabihin nun? Kasi maraming mga babae ngayon sa buong mundo umaasa lamang sa kanilang mga asawa kasi wala silang trabaho. Bakit sila walang trabaho? Kasi nga, ang utak ng maraming tao kapag asawang babae, sa bahay lang, mag-aalaga lang ng bata, tapos si tatay magtatrabaho, so magbibigay lang siya ng pera sa babae. Kaya tuloy, walang economic independence yung karamihan ng babae sa buong mundo. Kasi nga wala silang trabaho. Kasi marami ding mga ibang mga bias, ibang bansa na hindi binibigyan ng priority sa pag-aaral ang mga kababaihan. Maswerte lang tayo, no? Blessed lang tayo kasi sa Pilipinas, we don't look at gender as basis for acceptance to college. So entrance exam lang tayo, entrance exam lang tayo, tapos pwede kang mag-college. Sa ibang bansa nga, hindi. Ang mga babae talagang kulong lang sa bahay. Yung kanilang pwedeng gawin is nakafocus lang sa mga pangbabaeng trabaho lang din. And also economic opportunities. Siyempre lahat gustong umunlad sa buhay, di ba? So kay babae, kay LGBTQ, dapat ay merong economic opportunities.
Economic opportunities means dapat meron silang access sa trabaho. Sila ay napapayagang magtrabaho, pwede silang magtrabaho, pwede silang kumita ng pera, pwede rin silang mamuhunan, mag-business, mangutang sa bangko. Alright? Dapat meron din silang opportunities na katulad ng mga kalalakihan. You might be thinking, so ano po bang karapatan yung wala yung mga babae na meron sa lalaki? Actually, ang sagot, pareho namang meron. Pero dahil nga sa gender bias, nagkakaroon ng discrimination. Nadi-discriminate kasi, kaya tuloy, kahit karapatan din naman ng babae yun, wala nang pumipigil sa kanila, pero dahil nga may mga taong nandi-discriminate, may mga taong mali yung isip, nagkakaroon tuloy ito ng marginalization effect sa mga kababaihan. Yun yung sinasabi natin doon. Kasi baka magtanong kayo, sir, ano bang karapatan yung meron kami na wala sila? Again, pareho namang meron. Pero syempre, yung tao, siya kasi magdadala ng batas na yun eh. So may mga bias talagang tao. So yun yung mahirap na part. Kapag yung mga tao mismo may gender bias. Okay? Another manifestation of gender bias, so sabi natin, di ba, pag may gender bias, may marginalization. So pag may gender bias, meron ding subordination. O ano naman itong subordination na tinutukoy natin? Ibig sabihin ng subordination, sabi ng sub, it's under. Di ba? Hindi kita ka-level, parang ganon. Okay, something else is less important than the other thing. So parang lalaki, babae, under lang kayo. Babae, parang ganon. So we call that subordination. Parang pwede rin na lalaki, mas mahalaga, babae, hindi kayo masyadong mahalaga. Parang ganon. Ang tawag doon ay subordination. Subordination means having less power or authority, okay, in a group or an organization. Gender subordination is when one sex is inferior to the other. It is the institutionalized domination by men of women. Alam ko may mga biruan kayo, no? Ang sabi nila, yung asawang lalaki daw ang under, sunod-sunuran sa asawa. Pero syempre biruan lang yun. In reality, alam nating lahat na ang mga kababaihan are considered to be subordinated. In fact, sa China nga, dati, di ba, may mga, ewan ko lang hanggang ngayon, pwede ninyong i-research. Kapag anak nga ay, pag ang anak ay lalaki, pinapatay nga eh, ganun, di ba? Or tinatapon. Ay, mali pala, pag babae, tinatapon. May mga iba pang mga kultura na pag babae ang anak, talagang pinapatay. Honor killing, ganun. Pero ngayon, sa Pilipinas, wala namang ganyan. Lahat, pinanganak kang babae, lalaki, okay, wala tayong masyadong problema. Meron lang mga maling trato eventually. Okay? Pero kung akala ninyo na hindi natatrato ang mga kababaihan, na parang lower class sila ng lipunan, it happens in a lot of places pa din. Okay? Kung nasa lugar kayo na okay, then that's good. Okay, pero it doesn't deny the reality that there are still a lot of women out there who experience subordination. Yung subordination kasi is also the feeling of powerlessness. Para kang puppet, no? Kapag ikaw ay subordinated. Kapag subordinated ka, wala kang bosses. Okay? Kontrolado yung buhay mo ng iba. Okay? At syempre, kapag ganon, sino ba rito yung willing maging puppet? Kayo ba, gusto nyo ba ng buhay na dinidiktahan kayo, lahat ng gagawin nyo, lahat ng sasabihin nyo, susuot nyo, ano ang gagawin nyo? So it's difficult being controlled by anyone. So we call that subordination. And women were subordinated for many years. Mula pa simula ng kasaysayan. May mga tao kasi talaga na mapang-control. Ayan. May mga babae naman na dahil nga feeling nila babae sila, kailangan nilang sumunod sa asawa nila. But again, wala dapat kahit sinong tao ang sa subordinate. Kasi gender equality nga, equality of men. Ibig sabihin nun, lahat ng tao dapat pantay-pantay.
Walang mas mataas, walang mas mababa. In terms of power, because there is, of course, a power relationship between men and women, di ba? Ganun naman talaga eh. Sino yung mas masusunod? Sino ang batas? Sino ang magde-decide? Pero hindi kasi dapat issue yun eh. Dapat more democratic and more shared power and shared responsibility. Hindi naman natin sinasabi na dapat mas maging makapangyarihan ang mga babae. Tapos sumunod lang ang mga lalaki. Ang sinasabi lang natin, dapat parehong merong kapangyarihan na kontrolin yung kanilang mga buhay. But of course, reality, no, may mga tao ngayon, may mga people in a relationship, married people, sunod-sunuran sa kanilang mga partner, sa kanilang mga asawa kasi wala silang magagawa. Kasi wala silang sweldo, wala silang kita, they are not economically independent. So kung hihiwalay niya sa asawa niya dahil hindi nga siya nakapag-aral, wala siyang trabaho, so ano mangyayari sa buhay niya? That is why some women stay in a very abusive relationship because they want to maintain the stability na lahat ng needs nila ma-provide pa din. Yung parang isip nila na okay lang kahit nabubugbog ako, okay lang kahit parang iba yung tingin sa akin na mahalaga, kumakain naman ako, may bahay naman ako. May mga ganun tao. Pero syempre, we don't tolerate violence. For example, ang sinasabi ko lang, may mga tao kasi na ganon ang karanasan. Pero hanggat maaari, definitely, wala dapat kahit sinong tao ang dadanas ng violence. Okay? Because of their being subordinated. Okay? So wala dapat magpapa-under. Wala dapat kawawa. Wala dapat sunod-sunuran. Dapat lahat ay merong chance, merong opportunity na magkaroon ng control sa kanilang mga decisions sa buhay nila. So, sa mga kalalakihan nating estudyante, huwag kayong maging mga abusado balang araw. Be good men. Na dapat kung mag-aasawa kayo or the way you treat other women, you should treat them as your co-equals na pantay-pantay. Okay? And because everyone deserves to be respected and everyone deserves to be treated equally. All right? Again, no, another definition of subordination is the secondary status of women in society. Sabi ko kanina, yung mga babae, tinatrato lang sila na second-class citizens at ang mga kalalakihan ay ang mga first-class na citizen. So, dapat walang ganun. Okay? At dahil nga kasi doon, nagkakaroon tuloy ng iba't ibang limitations sa access yung mga kababaihan tulad na lamang sa kanilang mga access and control over development, resources, and benefits. Naniwala kayo sa hindi, may mga benepisyo sa gobyerno na hindi basta-basta nakukuha ng mga babae at mas favorable na nakukuha ng mga lalaki. If ever that happens, we should not allow it. Kung kayo balang araw magtrabaho sa gobyerno, makita niyo yan, huwag ninyong papayagan na mangyari yung ganyang mga bagay. Okay? So there's another term here, women subordination refers to the inferior position of women, their lack of access to resources and decision making, and to the patriarchal domination that women are subjected to in most societies. Yung pagtingin sa mga babae bilang hinugot lang sa tadyang. Yung mga ganun kayo, di ba? Hinugot lang ka sa tadyang ko, so wala ako kung wala ka. May mga ganong eksena yung mga tao eh. Hindi dapat ganon. So, mali yun. Kasi it creates discrimination. Na yung babae parang part ka lang ng tadyang ko. Hinugot ka lang sa tadyang ko. So, ako yung mas superior na tao kasi lalaki ako, babae ka lang. So, never ever accept that. Hindi yon katanggap-tanggap. Okay? Next one. Example ng mga gender subordination, ayan, domination of man over woman, relational dominance,
Yung women follow the total dictates of men. Yung asawang diktador, kung ano kakainin, iinumin, ano susuotin. Okay? Women are not part of decision making in the home. Ayan. Observe nyo nga yung mga parents nyo kung sino ang may final say sa mga decision making. Minsan pa nga nangyayari na itanong mo sa tatay mo kung anong decision niya, gano'n. So, minsan nangyayari yon. May mga family naman na itanong mo sa nanay mo, siya ang masusunod. Mga ganun naman, di ba? Pero mas mangkaraniwan yung itanong mo sa tatay mo, siya ang masusunod. Pero ano ba talaga dapat yung tama? Sino ba dapat ang masusunod? So, ang mas magandang way siguro is pag-uusapan kung ano yung gusto. For example, kung yung anak niyo humihingi ng favor, siguro mas okay din na kausapin yung anak kung ano yung gusto. Di ba? Wala dapat dictatorial na element sa buhay pamilya. So when you get married someday, I hope you remember na you are not supposed to dictate everyone. Siguro i-guide mo sila. I-guide mo yung mga anak mo, yung asawa mo, kung ano yung tama at dapat gawin. Pero yung diktahan sila sa kung ano yung mga gagawin nila sa buhay nila, medyo problematic yon. Hindi yon maganda. I know some students here, napilitan silang mag-take ng isang course kasi sabi ng tatay, sabi ng nanay, pag hindi sinunod, papagalitan, tawag doon, hindi bibigyan ng allowance, hindi susuportahan, gano'n. Siyempre, may mga ibang anak naman na malakas ang loob, so humihiwalay sa magulang, pinopursue yung gusto. That's why it's important to treat everyone equally, na makinig ka sa kanila, pakinggan mo sila kung ano yung gusto nila. Okay? Meron pa dito, no, where women, inherent freedom, dignity, integrity, and equality is being undermined by men. Binabaliwala ng mga kalalakihan yung karapatan, kalayaan ng mga kababaihan. And lastly, women only considered as appendages to men. Ibig sabihin appendages, pan-display lang. Na ito, may asawa ka lang na display mo, parang girlfriend trophy, ganun. So huwag kayong papayag na tratuhin kayong parang mga trophy lang ng mga asawa nyo o ng mga boyfriend nyo kasi babae ka. At pantay lang ang babae tsaka lalaki. Right? So ano ang pangarap natin? Ang pangarap natin is quality participation in decision making. Okay? Na nag-uusap-usap at magde-decide ng magkakasama. Kasi dapat ikilalanin natin ang capabilities ng bawat isa. Alright, yung sabi natin kanina, hindi pwedeng mag-decide yung babae kasi emotional yan. Mga babae parang bagyo, pabago-bago ang isip. Dati yung mga bagyo sa Pilipinas, puro babae ang pangalan niya. Okay? Pero nitong manghuli na, meron na ring mga lalaking bagyo na pinangalan. Kasi nga, lalong na e-enhance yung bias na pabago-bagong isip ng mga babae. Kaya ngayon ay iniba na natin sa Pilipinas yung pangalan ng mga bagyo. May lalaki na, meron na ring babaeng pangalan ng bagyo. Kasi ang dami-dami nakikreate ng mga biases. Okay? Next. So kung meron tayong marginalization, meron tayong subordination, isa pa sa mga epekto ng gender bias ay ang tinatawag natin na gender stereotyping. O alam na natin ito. Ito yung paulit-ulit nating pinag-uusapan nung nakaraan. Mga katangian, mga attributes, ino-overgeneralize natin yung isang babae at saka yung isang lalaki. Ang tawag dyan ay stereotyping. Diba? Yung sinasabi natin na kababae mong tao, kababae mong tao, ano ba yung sa kababae mong tao? Kababae mong tao, ang tapang-tapang mo. Okay? Kasi nga, stereotype natin, di ba, babae, dapat tahimik lang. Meron pa kalalaki mong tao, ang dal-dal-dal-dal mo. Kasi nga, ang stereotype natin, pag lalaki, dapat, ano lang, tahimik lang, hindi masyadong nagkasalita. Na kapag madaldal daw, binabae, bakla, ganun. So, those are bad overgeneralizations about people. Mas yung pagiging madaldal, it doesn't have to do with gender. Yung pagiging maingay, pagiging matapang, it could be anyone. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero bakit nga ba may stereotyping? Kasi nga, merong gender bias. May gender bias, kaya may marginalization. May gender bias, kaya may subordination.
May gender bias, kaya may gender stereotyping. Okay? So, I think may mga example tayo ng ilang mga gender bias, gender stereotypes dito. Yung mga babae daw na matatapang, ang tawag sa kanila mga bitch, ganyan. Yung mga lalaki naman na hindi masyadong masculine, ang tawag mga wimps, ganon. Babakla-bakla, ganyan, or binabae, ganon. So may mga ganyang tuksuhan, and usually, these are offensive stereotype in the LGBT community. Mga biroan na para kang tomboy, para kang bakla, hindi yun magagandang biro kasi ano bang masama sa pagiging bakla at saka pagiging tomboy ng iba if it's their identity and it's their right to be one. Kaya mag-iingat din tayo sa mga lengguwahe natin kasi stereotyping sa lengguwahe yan nahuhugot yung mga pananalita natin tsaka yung mga sinasabi natin sa mga tao. Okay? Isa rin dyan yung sexism na kung saan yung gumagamit tayo ng mga pananalita na nakakapagpababa sa pagtingin sa babae o sa isang lalaki. Kaya nga umiiwas tayo ngayon sa mga sexist na words tulad ng paggamit ng mga words na merong man, chairman, chairwoman, so dapat ay chairperson na. Hindi na rin tayo gumagamit ng policeman, policewoman, dapat ay police officer na. Yung mga bagay na may bias between men and women sa lengguwahe, ang tawag doon ay sexist na mga language. So we will never use terms anymore like lady lawyer, ganon, female nurse, congresswoman. So we should be using alternative words so we can avoid gender stereotyping using our language. Okay, next up. So tingnan naman natin yung, kayo ba, may mga example ba kayong alam na nagpapatunay o nagpapakita ng napakaraming mga sexism comments? Meron pa ako, ito madalas, kaya pala ang bagal mag-drive, babae kasi. O sexist remark yun ha, kasi hindi naman sa mabagal. Talagang gusto lang nung tao na, yun lang talaga yung behavior niya. Okay? May mga ganong comment pa tayo. Ano ba yung mga comment nyo na tungkol sa sexism? Kung meron kayong alam, share nyo lang. But lahat ng lengguwahe na looking down to people, okay, na may kinalaman sa kanilang sexes, ang tawag dyan ay sexism, and we should not allow sexism. Okay? Meron tayong basic examples of gender stereotypes. Number one example of gender stereotypes is on personality traits. Sabi nila, pag babae daw, dapat mahiyain, tahimik lang, sunod-sunuran. Yan, ulirang ina. May mga ganyang stereotype, di ba? Yung mga lalaki naman daw ay tough, aggressive, dominant, mataas ang self-confidence. Yung mga babae daw ay organized, clean. Kaya nga di ba, dapat yung kwarto mo malinis kasi babae ka. Yung mga lalaki naman, okay lang maging tamad, okay lang maging makalat. So we call those things as stereotypes, and they are wrong. Another example of stereotype is domestic behavior. Yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan sa gender socialization. O kapag gawaing bahay, babae ang inuutusan. Kapag gawaing mabibigat, ay mga lalaki naman ang nauutusan. Sabi pa dito, men cannot cook, di sila pwedeng manahi, di sila pwedeng mag-alaga ng bata, kasi ang mga lalaki daw dapat taga-utos lang sa asawang babae. Of course, mali na naman yan. Those are gender stereotypes and they are wrong. Pati sa trabaho, nagkakaroon din ng stereotyping, o pag babae, dapat maging teacher. Pag lalaki, dapat maging engineer. Pag babae, magaling sa pag-aalaga. Pag lalaki, magaling sa pagmamanage, kaya siya dapat ang leader, etc., etc., etc. Men are all good at math. Men are better doctors. Men are supposed to be in charge of work than women. Men are better politicians. Huwag daw boboto ng babaeng mayor kasi pabago-bago ang isip. Dapat lalaki para decisive. Walang ganon. Yung katangian para maging magaling na leader ay walang kinalaman sa pagiging babae o pagiging lalaki. So anyone can have an occupation that they want. Okay? Number 4,
pati physical appearance. Pinag-usapan na natin yung gender expression na hindi natin pwedeng pagbasihan yung itsura ng isang tao kung ano siya. Hindi parang porke feminine manamit, bakla agad. Hindi porke parang masculine manamit, tomboy ka agad. So walang kinalaman ang gender expression sa gender identity ng isang tao. Okay? Kaso lang, na-stereotype eh. Di ba? O lalaki ka, kaya hindi ka pwede makinig kay Britney Spears, halimbawa. O lalaki ka, hindi ka pwede makinig kay Madonna. Kasi sabihin nila, ay pinapakinggan mo Madonna, Britney Spears, hindi bakla ka, mga ganon. O pag babae ka naman, hindi ka pwede makinig ng mga heavy metal, mga rock and roll. Kaya sabihin nila, kababae mong tao, ganyan ang gusto mong music. No? Pag kababae mong tao, naninigarilyo ka, pero pag lalaki, cool. May mga ganun kasi tayo, di ba? Na pag lalaki ang nalalasing, nagiinom, nakakalalaki, nakakaganda ng image. Pag babae, nagiinom, nalalasing, tatawagin kang sa maraming hindi magagandang pangalan, di ba? Na ikaw ay tawag doon kaladkaring babae. Ganun. Bakit pag babae ang nalasing, nagiging kaladkarin? Pag lalaki, okay lang, macho-macho. Okay? So kasi nga may stereotyping. Kasi nga may gender bias, kaya may gender stereotyping. Okay? So next, ano dapat ang vision natin? Dapat ang vision natin ay lumaya na tayo lahat sa ganyang klase ng mga imahe ng kababaihan at ng kalalakihan. At pag nagpapalaki kayo ng mga anak, turuan nyo na sila kaagad. Okay? Na huwag mag-isip na kapag babae ka, ito ka lang. Kapag lalaki ka, ito ka lang. So yung mga laruan, do you remember? Yung mga laruan dapat nila, bigyan nyo sila ng maraming klase ng mga laruan na hindi nila iisipin na malilimitahan sila dahil lalaki sila o dahil babae sila. Panghuli, huwag gagamit ng mga lengguwahe na nakaka-discriminate sa mga babae at sa mga lalaki din naman, syempre. Okay? Use non-sexist language. Tulad na lang kanina sabi ko, chairperson, firefighter, law enforcer, representative, mga ganon. Okay? Kasi yung lengguwahe natin, powerful yan. Kaya dapat babantayan din natin yan. Okay? So, another manifestation of gender bias is multiple burden. So, nakailan na tayo? Manifestation of gender bias, we have marginalization. Number 2, subordination. Number 3, stereotyping. At pang-apat na manifestation o resulta ng gender bias yung tinatawag na multiple burden. Dahil may gender bias tayo, ang mga kababaihan tuloy, dumami ang trabaho. Okay? Ang tawag natin dyan ay multiple burden. Multiple burden is the condition in which women perform several tasks and responsibilities despite their limited time and energy. Bottom line, alam natin sa mundo na lalaki talaga ang karamihang nagkatrabaho. Pero huwag kasi natin tignan yung trabaho sa opisina as yun lang yung trabaho. Kasi yung mga nanay, huwag natin sabihin na wala silang trabaho. Di ba? Yung mga nanay, may trabaho din sila. At mabigat din yung trabaho nila. Di ba? Mag-alaga ng anak, maglinis ng bahay, magluto ng mga pagkain nyo, maglaba ng damit, alagaan kayo pag may sakit kayo. Imagine nyo, trabaho din yon. Hindi yon trabaho na binabayaran. Yung mga tao nga na iba, aalis ng bahay, magkatrabaho, punta ng opisina, punta ng planta, susweldo. Okay? Tatrabaho ng 8 oras. Pero yung mga nanay, guys, halimbawa yung mga nanay, hindi lang oras ang trabaho niyan. Gigising yan ng alas 6, ng alas 5 para ipaghanda ng agahan ng mga anak, ang magkatrabahong asawa. Tapos pag alis ng asawa, maglinis ng bahay, maglalaba, magluluto. Okay? So kung magbibilangan lang din naman tayo ng oras, talagang sa usapin ng trabaho, mas maraming trabaho ang mga kababaihan. Okay? Kaya appreciate nyo yung mga magulang nyo, especially yung mga babae, yung mga nanay ninyo kasi madami silang trabaho at hindi nga ninyo sila nababayaran. Okay, yung multiple burden na yan, ang tinutukoy natin dyan, yung 3 role na mga kababaihan sa buhay. Una, yung reproductive role.
Ito yung role nila na manganak, mag-alaga ng mga anak, mag-maintain ng bahay. Di ba? Yun yung kanilang reproductive role at napakadami niyan. Sino rito nakaranas na mag-alaga ng bata? Kung alam nyo kung gaano yan ka nakakapagod, gaano kahirap yan. Sino dito ang namasukan bilang kasambahay? Kasi ako, na-experience ko na maging boy before sa Manila. Nagtrabaho ako sa isang bahay ng isang engineer na kung saan ako ay nagtrabaho bilang tagalinis ng sasakyan, taga-cut ng mga halaman sa garden, tumutulong ako sa paglilinis ng bahay. Yes guys, nag-work ako as boy, homeboy, mga ganun. Pero saglit lang yun, I think mga 2 months lang yun, it was vacation way back in college and I needed some money to for my college. At napakahirap guys, maglinis ng bahay, maggawa ng kung ano-ano. Imagine niyo lang ginagawa lahat yun ng nanay nyo. Mula nung ipanganak kayo hanggang ngayon, yung nanay nyo, ang dami niyang ginagawa para sa inyo. Kaya mamaya siguro pag uwi nyo, i-appreciate nyo naman yung mga nanay nyo. Mag-thank you naman kayo kasi hindi naman biro yung sakripisyo nila. Ibang mga nanay pa nga, they sacrifice their careers, di ba? Nandiyan na lang ako magkatrabaho, kailangan ko na lang alagaan yung mga anak natin. It's a very difficult decision for many. Pero imagine niyo lang yung sacrifice na ginagawa ng mga magulang, ng mga nanay sa ganon. Okay, unless yung lalaki ang willing sa bahay kasi yung babae siya yung mas may opportunity. Well, those are rare cases. Pero ang pinopoint lang natin dito, yung mga babae, meron silang reproductive role, meron pa silang productive role. Yung iba meron, yung iba wala silang trabaho na pinagkakakitaan ha. Hindi natin sinasabi na walang trabaho. Okay? Kapag tinanong kayo kung anong trabaho ng nanay nyo, huwag nyo sabihin na housewife lang. Kasi hindi biro maging housewife, guys. Yan ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Ang maging isang housewife, walang bayad, di ba? Sasabihin ng iba sa inyo, trabaho naman talaga nila yun bilang nanay. Oo nga. Pero sana makita rin natin na yung pagod na nangyayari sa mga nagkatrabaho sa labas ay yun din yung pagod na naranasan ng mga nanay, ng mga kababaihan. At doble pa nga. Kasi nga, di ba, meron na siyang reproductive role. Kukuha ng card, a-attend sa meeting ng barangay. Di ba, ang dami-daming ginagawa ng isang nanay. Okay? So, we have to make sure na meron tayong appreciation sa ginagawa ng mga nanay natin. Okay? Sige, next. I think medyo continue. Multiple reproductive, productive, community role. Okay? Sa mga karamihan ng lipunan sa mundo, low-income women undertake all 3 roles, while men primarily undertake productive and community politics activities which usually generate payment, status, or power. Napunta kayo sa mga kalalakihan, yung mga gawain na may pinagkakakitaan. Yung mga babae, tengga lang sa bahay. Okay? Pero hindi ibig sabihin na wala silang ginagawa. Kasi imagine nyo guys, di ba, bukod sa sila yung mag-aasikaso sa bahay, siya may asawa din siya. O, kailangan din niyang gampanan yung role niya ng isang asawa. Okay? Ano pa? Kaya kata niya super mom. Okay? Mothers or women includes the care and maintenance of the actual and future workforce of the family. Kung walang mga nanay, walang magiging future engineers. Kung walang mga nanay, walang mga future architects, walang mga future programmers. Lahat tayo dumaan sa mapagkalingang kamay ng mga nanay, sakripisyo sa oras na ginawa ng mga nanay. So wag na sasabihin na wala silang ambag sa lipunan, na wala silang sweldong binibigay, na wala silang ambag sa tax kasi wala silang kinikita. Hindi totoo yun. Kasi yung mga nanay na yan, kung wala sila, walang engineer na makakapasok sa school, sa trabaho, walang tatay na makakapagtrabaho. So si nanay nasa backstage ng buhay,
ng marami sa atin, di ba? So wag natin sabihin na wala silang ambag, wala silang ginagawa. Marami silang ginagawa. Mas marami pa sa ginagawa ng pinaka-busy boss sa isang kumpanya. Okay? So anong vision natin sa multiple burden? Dapat shared parenting. Ibig sabihin nun, tumulong ang bawat isa. Sa pagpapalaki ng mga anak, pagpapalakad ng tahanan, shared housework, and shared breadwinning. Ibig sabihin nun, tulong-tulong sa pag-aambag para sa family. Hindi lang dapat iaasa sa isa. Kaya ang dapat naisip natin, wala dapat role na specific for men and women. Dapat tulong-tulong kung ano ang maibibigay, kung ano ang mai-share, doon tayo. Wala dapat limitation na, o ikaw ang lalaki, ikaw dapat ang provider, o ikaw ang babae, dapat ikaw sa bahay. Wala na dapat ganun. Dapat tulong-tulong na lang para mas okay at mas happy ang buhay. Okay? And then, next. Ayan, another manifestation of gender bias is violence against women. So ano na yung mga nalista natin? Ano-ano ang mga manifestation of gender bias? Number 1, marginalization. Number 2, subordination. Number 3, gender stereotypes. Number 4, multiple burden. At panghuli, sana panghuli na, okay, I am violence against women. So dahil sa gender bias at dahil sa maling pagtingin ng ibang tao sa mga kababaihan, nagkaroon tuloy ng mga mararahas na gawain na targeted sa mga kababaihan tulad na lamang ng mga physical assault, pambubugbog, sexual assault tulad ng rape, psychological harm, or suffering to women, yung mga minumura-mura araw-araw. Okay? Hindi nga binubugbog pero pinagkasabihan naman masakit na salita araw-araw. So lahat yan ay forms of violence against women or VAW. So bawal yan. Meron tayong batas against this violence against women. Hindi dapat natin pinapayagan yan. Meron nga tayong pandaigdigang batas, di ba? Yung CEDAW, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and Violence against Women. Okay, sa ating bansa, meron tayong mekanismo, pwede magsumbong pag nabugbog, kahit sinong tao naman eh. Kay babae ka, kay lalaki ka, kay tomboy ka, kay bakla ka. Mas marami lang talagang babae ang nabibiktima ng violence. Yung mga lalaki nabibiktima rin sila ng violence tulad ng rape, pero kokonti lang ang nagsusumbong. Kasi nga, di ba, parang may biruan na kalalaki mong tao nabugbog ka, kalalaki mong tao na rape ka, yung mga ganon. Pero kasi wala namang pinipili ang rape. Lahat naman ng tao ay nabibiktima ng violence tsaka ng rape. Pero bakit nga ba may violence against women? May violence against women kasi nga merong gender bias. Merong maling pagtingin yung ibang tao tungkol sa mga babae, tungkol sa mga LGBTQ, at tungkol na rin sa mga lalaki. Mali yung pananaw. Okay? So dapat tignan ng lahat in a respectful manner. Na lahat pantay-pantay and everyone is worthy of respect at lahat merong karapatan na mabuhay ng maayos. Okay? Ayan. Saan nangyayari ang mga violence? Minsan sa bahay, mismong tatay ng rape, okay, o mismong nanay ng bugbog, o para fair sa lahat. So, alam niyo ba na may tinatawag din tayong marital rape? Actually, kahit mag-asawa kayo, pag ayaw mo ng sex, maaari ka naman ding, at pinilit ka, maaari ka ring makasuhan ng marital rape. Ito, malala ito, female genital mutilation. May mga ibang bansa na talagang hindi lang basta nire-rape, kundi winawasak pa yung ibang bahagi ng katawan ng isang sobrang lala ng mga ganung bagay. Okay, so violence can happen at home. Ang karahasan ay nangyayari din sa labas ng tahanan, sa community, tulad ng rape, mga sex abuse, mga harassment sa labas, sa trabaho, harassment sa eskwelahan. Yan. Nangyayari din yan, yung mga issue ng teacher na ng harass ng estudyante, o pwede rin namang pabaliktad, estudyante na ng harass ng teacher, o trafficking in women, forced prostitution. Meron tayong hiwalay na topic tungkol dito, pero pinapakita lang natin na
merong violence sa mga kababaihan kasi merong maling kaisipan yung maraming tao sa atin. Okay, ano pa? Pwede rin guys na ang violence ay gawa ng gobyerno. Okay? Maaring mga, halimbawa, mga pulis, sundalo, o kahit sinong empleyado ng gobyerno, politiko, ay maaring maging pagmumulan ng karahasan. Alright? Even the state. Pero may mga tanong nga sila, paano daw pag pulis ang may sala, kanino ko daw magsusumbong? Actually, marami tayong pwedeng pagsumbungan. Meron tayong DSWD, syempre yung women's desk ng PNP, may mga online sumbungan na din ngayon, so huwag kayong matakot kapag kayo ay nakadanas ng karahasan kasi hindi ninyo deserve na makaranas ng anumang uri ng karahasan. You should prevent and fight against violence. Okay? So, ano dapat ang vision natin? Dapat lahat tayo malaya sa karahasan, malaya sa harassment, at huwag tayong papayag na saktan ng iba o insultuhin o balasobasin ng katawan natin. Kasi katawan natin to, we should protect it. We should have control over our own bodies. Okay? So lahat ng sagot sa ating statements kanina ay, teka lang, may mali ba ako dito? Tama. Yung number 4, ay dapat na true. So mali ako doon. Number 4, lahat pwede mag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan. So yung 1, 2, 3, 5 natin, lahat yan ay false. Hindi yan dapat natin tatanggapin. Yung number 4, tama yun. Namali lang po tayo ng label dyan. So true yan. So kung talagang nakinig ka at di ka nag-screenshot lang, alam mong true yung number 4. Tama nga ba? Women, men, and LGBTQ could equally contribute to development. Yes, lahat ay may kakayanan na mag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan. Yan, may mga paliwanag po yan. Kung gusto ninyong makita yung mga paliwanag kung bakit ganun yung mga sagot, ay pwede ninyong tignan yung ating slides. Available ang ating slides. Share po natin yan sa ating Google Classroom. Okay? At sa ating mga chats, ayan, true ang sagot dyan. Lahat may kaya ng mag-ambag para sa ating bayan. Okay. So I think thank you na siya. Alright guys, so we have learned about the different manifestations of gender bias. Always remember that let us all unite our voices and fight for equality. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo may karapatan na matrato ng tama. Lahat tayo may karapatan na marespeto. At lahat tayo may karapatan na maging malaya against discrimination, subordination, marginalization, gender stereotype, violence against women. Hindi dapat tayo makakaranas ng lahat ng manifestations of gender bias na yan. Always remember, may karapatan kang maging mabuhay at maging masaya sa paraan na gusto mo. Always remember, let us all always fight for our rights for equality. So maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw. Huwag po natin kalimutan na bumisita sa ating mga platforms for more information. God bless you all and maraming salamat.